Magandang umaga, Luzon, maayong buntag, Visayas ug Mindanao. So sa mga subscriber ko sa ibang bansa at saka sa bansang Pinas o kahit saang panigma ng ating mundo. So isang napakagandang araw po sa inyong lahat. So sa araw ito mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber, tayo po ay nagpapapitas po ng ating talong. Dahil marami na po itong bunga, no, na pwede nating harvest. So bless po tayo mga ka-farmers kasi inuulan po tayo, and then may harvest, no. Kasi ang iba nating mga farmers ngayon nagtatanim pa lang, and then tayo ay nag-harvest na. So yun po ang kagandahan mga ka-farmers, kasi nag-harvest na po tayo. Kaya sabi ko, bless po tayo sa umagang ito dahil tayo ay may harvest na. So yun po mga ka-farmers ang ating talong, no? Napakadaming bunga nating makikita sa ilalim. Yan. So ito po ang bunga sa ating talong na raton. Napakadami po. Yan. So nakakatuwang tingnan kasi hindi na tayo magdidilig. Ang gagawin lang natin din mag-spray, magdilig ng fertilizer, yun na lang. Yan po mga ka-farmers. So kailangan sisilipin sa ilalim para makita, no, ang mga bunga. So ganyan ang mag-harvest ng talong. Kuwantong baluktot. Kaya rin na din na mukha ako nag-abuno. So, yung mga ganito, yan, tanggalin na. So yan sila mga ka-farmers. So, pinasilip nila ang ilalim. Kasi sayang ang bunga ng talong, no, pag hindi natin mapitas tapos ready na siyang pitas. So sa susunod ang nangyayari ay mamumutla at hindi na natin mapakinabangan. So mas maganda pag ma-harvest, silipin ng maayos ang ilalim para walang maiwang mga bunga. Kung meron lang, konti lang. So ganyan mga ka-farmers ang pag-harvest ng talong. So meron tayong 8 taong nag-harvest ngayon ng talong, hindi nang iba nagbabandol. Kasi pagkatapos nito mga ka-farmers, i-deliver pa ito sa bagsakan po ng Tanawan. Kasi sa Tanawan po lahat dinadala namin ang aming mga harvest at saka sa bagsakan po ng Batangas City. So may mga panahon mga ka-farmers na konti lang ang gulay. So maraming mga buyer na dumating din galing sa Divisoria, Balintawak, at mamimili po ng mga ani nating mga gulay like talong, kamatis at saka ampalaya, kasi yun po ang mga gulay na meron tayo. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, lalo na sa ating mga buyer, pag halimbawa ay araw ng anihan, kagaya natin ngayon, expected natin magtatanim sa 4 ug 5 ng ampalaya, and then talong, sigang, mga pipino. So ang antayin natin dyan mga ka-farmers, mga 45 to 50 days na pwede na tayong mag-harvest sa unang harvest. Kaya sa mga buyer natin, yung mga good buyer, pwede kayo kumontak sa akin at kunin nyo ang cellphone number ko para kung halimbawa gusto niyo mamili ng mga talong, ampalaya, kamatis, bell, sigang, mga pipino, sitaw, okra, upo, yun po ang mga available natin sa mga panahon na yon. Pwede niyo akong tawagan sa aking number na 0907-177-2206 para po sa inyong mga gustong kunin sa ating mga harvest. So pag halimbawa tayo po yung makapag-harvest na, tuloy-tuloy na po ang anihan. Kasi mga ka-farmers, matag-araw man at magtag-ulan,
walang hinto ang ating harvest dahil ang ating pagtatanim ng gulay ay hindi po tumigil, kundi halos sa tagdalawang bulan ng pagitan may mga bagong tanim kaming kasunod. Kagaya nito, may talong na tayo doon na 9 months na, ito ay 7 months, meron naman ang kasunod. So hindi mawala ang ani sa ating mga talong at saka ampalaya. So may ampalaya na tayo dyan banda na pwede na nating bubunutin. So may itatanim naman po kami, no? So yun po ng mga ka-farmers, mga ka-viewers at saka sa aking mga subscriber, na wala po kaming tigil sa pagtatanim ng mga gulay tulad sa mga nasabi at nabanggit ko sa inyo. So marami-rami na silang na-harvest mga ka-farmers na mga talong. Basta dagko na pwede i-harvest, kuha na gano'n nyo ha. Kaya sayang kayo. Dagan kayo di rin dagko oh. Tingnan nyo mga ka-farmers kung gaano ka daming bunga silalim mo. Yan. Hindi pa masyadong malaki ang puno pero madami ng bunga. So ngayon, samahan nyo ako para ipapakita ko po sa inyo ang ating bagong tanim na talong. So may bunga na po siya ka-farmers at pwede na din i-harvest. Wala pa man rin ng harvest si Dani oh. Daghan pa man rin oh. Wala pa rin mo ka-harvest Dani. Dito ra putol. Kato bitawon sa kilid sa tam na nagpalya na ay dagagbunga tong kiliran to ma-harvest ay wala mabalusig harvest. So hindi pa ito napipitasan no mga ka-farmers, nandyan pa sila. And then marami na silang na-harvest na mga talong. Siguro estimated natin sa mga 500, 600 na ang na-harvest nila na mga talong. Yan, malaki pa ang pipitasan nila. So nakakatuwa na pong tingnan no mga ka-farmers ang ating talong na niraraton. Dahil inuulan na sila, bigla lang silang gumanda kasi napakaganda po ang resulta sa ulan kaysa dilig. Ang dilig natin mga ka-farmers pang survive lang. Pang survive sa mainit na panahon. So ito ang ating bagong tanim na talong. Calixto din. So may pa isa-isa na tong mga bunga na malalaki. So, hindi na po ito magtagal, mapipitasan na po ito. So dahil sa sobrang init mga ka-farmers, ganyan lang siya katangkad. Maiksi lang ang ano niya, height. Kasi napakainit po. Kaya ganyan lang siya. So ang variety po nating talong ito, bagong tanim natin ay Calixto. No? So yan na po siya mga ka-farmers. So may pa ilang bunga na ito na pwede na i-harvest na sa susunod na mga araw. So ngayon ipapasilip ko sa inyo ang mga bunga na na-harvest nila. Tala, let's go. Yan na po ang mga na-harvest nila sa ating talong na niraraton. Ayan, maganda na ang mga bunga uli dahil po ay inuulan na. Yan. Nakakatuwa na pong tingnan mga ka-farmers.
Okay, so bago tayo magtapos, mega love shoutout po sa lahat nating mga viewers, subscribers, share, commentators, so sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye bye and God bless. Happy watching.